Well, ito bang itong political life ngayon? The president is not really yung sabihin mo abusado. It would not be a fair comment na hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. But I seldom mention the names of the other side of the fence. But dito wala kasi akong there's no reason for us to be scared or oppression. Kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. So, in this coming election, I hope that the president, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tayo, yung na huwag kayong pumasok sa takutan pati yung sa violence. It's not good. Let us keep democracy as was handed down to our parents. Yung i-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Although in the course of time, it was not really perfect. Pero we'll be able to maintain this kind of environment politically. So we try to maintain that kind of, whether we are the ones in power or opposition tayo. Sana si Presidente Marcos would say to it that wala lang and yung vote buying, wala yan talaga. Kasi yung vote buying is really out of the, hindi natin pwedeng pakialaman yan You cannot control it in a way, so what would be the point in making so much noise? It would just magsamang loob ka lang. Pero yung mga violence, terrorism, yan ang hindi pwede. And I'm sure that the President, Mr. Marcos, would not allow that. Politiko siya at dumaan siya ng mga ganun So, let us go back to our respective territories and start to organize. Mahirap mag-organize pag walang pera. So, ang PDP is shoestring budget talaga to. But whatever na makuha namin na malaki, kung may magbigay man, ngayon ng mga negosyante, we will share with you whatever ibibigay namin sa taas. Yung mananalo na, kagaya ni Bongo pati ni Bato, hands down man ito sila. So, wala na itong tsaka sila ang dapat magbigay sa atin, si Bongo ang magbigay. Alam ba ninyo na pinakamalaking printing press sa Mindanao, Kibong? Kaya yung mga campaign materials ninyo,
para hindi kayo gumastos. Ibigay mo na kay Bong. Kaya na niya yan. Mga sample balot na gano'n, pagti mo lang yan. Kaya ni Bong yan. So, wala man ako dito kung anong pinag-usapan ninyo. I was not around to hear and listen to what was going on earlier. But I suppose that you were talking about what was really good for the PDP. Ang PDP naman, hindi masyadong malakas. But over the years, from yung medyo struggling, we are now, kumbaga ano pa, by analogy, yung aeroplano medyo nagka-take off na, pero hindi pa talaga nagle-level yung, but struggle ang PDP. But over time, nandiyan kayo, nandiyan, si Bebot, kaya kailangan mag tayo ng mga senador talaga. We need the senators. Kailangan natin ng senador. So, anyway, mag-ikot man kami. I hope that I will have the money and the energy to go around the country. Mga key cities lang siguro. Hindi ko kaya, matanda na ako. Para naman yung partido natin. Mabisitahan lang ng lugar. So, yan lang ang anong ko. Pero wala tayo. Unless yung mga kilala ninyong mga negosyante. Pero wala tayong big contributors. I don't know this time. Kasi medyo baka rumarami na kasi ang PDP, senador pati congressman, and business may want to look at us differently this time. Na parang we are a critical factor sa ating political life sa Pilipinas. Yan lang man siguro ang maibigay ko sa inyo na mensahe. Unless of course, kung may itanong ninyo, mas mabuti pa masagot ko. Kung sino yung finance officer natin, pag-usapan pa namin dito sa taas kung sino talaga. Wala man sila dito lahat. But we might makaraise tayo talaga ng kunti. Kasi mahirap magkampanya na walang pera. Talagang